So, ganun din sa buhay, ano? Oo, ganun So, din. Kailangan trabahuin. Yung, para tulungan ka ng Diyos, kailangan tulungan mo yung sarili mo. Aha. Okay, In fact, ah. yung mga successful na marami na sa Amerika sana, trabaho sila ng trabaho. In fact, nawala na yung prayer. Puro trabaho na lang. Umasenso naman sila. Okay. Pero syempre, deep inside their heart, nandun yung kanilang belief, paniniwala, di ba? Tapos work sila ng work. So yung belief nila ngayon, yun yung mas tumulong sa kanila ngayon na kaya sila umunlad. Kasi mas masama naman yung dasal ka ng dasal, prayer ka ng prayer, fasting ka ng fasting, wala ka namang ginagawa. So ito yung masaklap. Yun ang statistics na ano. Okay, no? So meron tayong text dito, engineer, no? From Albert from Pampanga. Sabi niya, here in the Philippines, we don't have religious predators. Instead, we have the religious DEALERS, dealers. They always deal with contributions. Ayan. Ano masasabi mo? Totoo rin yun. Another way, ano? So, instead of calling them religious predators, they are religious dealers. Dinideal nila ang religion. Yung grupo nila, to gain more profit. Di ba? Okay. Ito, meron pang isa. Kay Albert, sabi niya, for correction, may correction. For correction, Middle East people were not poor. Ayan. They were very fanatic to their religion. Ayan. So, yung Middle East people daw, hindi mga poor. Fanatic lang sila sa kanilang religion. Kaya, napapaniwala dapat silang magpakamatay para sila marigaluhan sa kabilang buhay. Pero kung ano mo yung ano sa kagaya sa Afghanistan, sa Pakistan, Bangladesh, makita mo ang hirap doon, talagang marami doon mas mahirap pa kaysa dito. Siguro yung sinasabi ni Albert, the government itself sa Middle East, mayayaman ng gobyerno. Dahil sila ang may hawak ng mga langis, di ba? Siguro, pero sa mga tao, ito yung dito mararamdaman yung talagang hirap. Talagang makita mo naman sa mga Palestino, di ba? Mga Palestinian. Tsaka doon sa Pakistan mismo. Mga Kurdistans, di ba? Yung mga ethnic group diyan na talagang matagal nang nakipaglabang kay Saddam Hussein, di ba? Dahil sa kanilang kahirapan. Doon sa version natin nito ng YouTube, makikita niyo yung mga retrato doon sa Middle East na mga naghihirap talaga. Lalo na yung mga bata. So, punta kayo sa Exit Superhighway from Poverty sa YouTube, di ba? At po pwede nyong pag ang topic natin ay tungkol sa religious predators, bukod sa talakayan natin, merong mga doon, detalye, pictures, mga details, mga facts na magpapatunay na buong mundo ang halos kahirapan, maging sa Middle East. Wala namang bansa na makakaligtas. Pero yung ratio ng pobre tsaka yung population mas maganda malayo doon sa ibang bansa kesa dito sa Pilipinas, Okay. So, kung ganyan ang problema ng so sa tingin nyo ayaw nyo lang magbanggit ng mga grupo pero may mga religious predators dito sa Pilipinas. Sa tingin ng American for a Better Philippines. Marami nga Marami nga religious predators dito. Kanya-kanyang gawa ng religion. Tapos, siyempre, yung conditioning na prayer. Parang self-limiting, yung kanilang mga prayer, gano'n. Kino-condition sila. Then yung pagbigay nila ng mga sweldo nila, tsaka maraming oras nila. Yung ikapu. Tsaka maraming oras nila. Imbes na ganun sana karami yung binibigay nila doon. Para sa kabuhayan sana nila yung Tsaka importante yung oras nila parang humigi yung kabuhayan nila. So parang sinasabi mo ngayon, engineer, na sa halip na mas magamit nila yung kanilang mga kakayahan, mga potensyal para sa paghahanap buhay, para mapaunlad ang sarili,
naagaw ang kanilang oras na iyan para magsilbi sa mga leader ng kanilang mga religion. Parang gano'n. Oo. Hindi naman nga lahat, pero marami din diyan na ganun nga ang ano. Okay. Okay, ano. So, kung ganyan, engineer, ano ang sa tingin ng American for a Better Philippines para masolusyonan yung ganyang problema na kung saan ay marami, sa tingin ninyo, maraming biktima ng mga Pilipino ng mga religious predators. So, ano ang kanilang dapat gawin at ayan, isipin, para makawala at magising sila na sila pala ay matagal nang nabibiktima ng mga tinatawag ninyong religious predators. Maganda sana kung maihalo yun dun sa curriculum sa eskwela. Okay. Tsaka yun din meron mga programa sa government na may premyo yung nag-guide against sa mga predator. Ang problema nga lang dyan, yung gagawa sana nito, takot sila na hindi iboto. ma-offend nila yung mga grupo na yun at hindi sila iboto. Wow. So, mukhang tayo lang ang makakapagsalita ng ganito. Medyo mahirap nga. Ang mga politician takot silang umano sa religion na kaya napapabayaan tong dahil nawawalan ng boto Okay. Oh. Tsaka minsan ginagamit pa ang mga okasyon ng mga grupong ito para mas lalong maparami ang kanilang boto sa mga darating na eleksyon. Yung nga yung sabi, kung lahat yung mga religion na yan pagbigyan ng mga politician, baka wala nang pasok, araw-araw holiday na. Yun ang parang parang sa bagay, exaggerated lang na Sa bagay, nitong mga nakaraang linggo at buwan halos ang dami, sunod-sunod ang mga non-working holidays, nagrereklamo na rin ang mga negosyante, Chamber of Commerce, tsaka yung mga magulang dahil sabi nila nung panahon namin bihira mo kami makita sa bahay dahil nasa eskwela kami. Ngayon itong mga anak namin lagi nasa bahay, bihira nasa eskwela. So sayang itong mga ganitong klase ng pagkakataon sayang sa halip na may matutunan ang mga bata at sa halip na maging produktibo ang mga trabahador at maging ang mga negosyante ay magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-ikot ng kanilang negosyo ay naapektuhan dahil sa sunod-sunod na mga holidays, non-working holidays, At kung pinapasok mo naman itong iyong mga empleyado, ay obligado ka magbayad naman ng 30% o minsan doble pagka legal holiday. Yung nga, kaya tuloy yung access ng tao, ang daming napupunta sa holiday, hindi productive ang gobyerno pag ganun. At saka maging ang mga manggagawa, mga wage earner, ay check na pag hindi sila pumasok walang sahod yan dahil no work no pay, di ba? At alam naman natin ang mga wage earner dito sa Pilipinas ay parang eksakto o minsan kulang pa ang kanilang sahod sa isang linggo para mabuhay sila ng masagana o mapag-abot yung bot and meat, sabi nila, di ba? So, kapag kalabawasan ng isang araw yan dahil holiday, sigurado gipit na. Exactly. At kung mangyayari pa na sila pala ay biktima rin ng religious predators, so muling dagdag ng bawas ang kita. At dito papasok yung mga pangaral na mas mapalad tayo na mahihirap dito sa mundo dahil aanihin natin ang paraiso sa kabilang buhay. Parang ganun ba yun?